upang kami patuloy na tumibay, lumakas sa aming pananampalataya at kami magpatuloy na maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Salamat po Ama sa presence ng Holy Spirit sa aming mga buhay at sa lugar na ito. Ito po aming prayer in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Salamat sa ating Diyos na buhay. Kay buti ng ating Panginoon, makakaupo na po ang bawat isa. At ngayon ay last Sunday sa month of October at ang ating pong theme ay I Am Series. At dito po atin nga pong mga natalakay na yung mga patungkol sa ipinahayag ng ating Panginoong Jesus na I am. Kung sino po siya sa buhay ng mga tao, sa buhay ng bawat isa sa atin at kung sino talaga siya. At napakaganda po nito na lubos nating nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Alam ko po na sa 5th month na ito na atin nga po na napapag-aralan ang I Am series of our Lord Jesus Christ. Ang dami na po nating natutunan. Amen po ba? Yes. Lalo po dito sa Book of John na talagang tinatalakay po ang patungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At sinong nakakatanda ng unang I am na ating tinalakay? Ito ay patungkol sa pinahayag ng ating Panginoong Jesus na siya ang bread of life. Kung paano yung tinapay, yung pagkain, pampisikal ay mahalaga sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Ganon din po ang ating Panginoong Jesus sa ating spiritual na buhay. We need Him every day of our life. At ang padalawang I am ng ating Panginoong Jesus ay I am the light of the world. Makakalakad tayo na tunay na nasa tamang landas sapagkat ang Panginoong Jesus ang gumagabay, siya ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, siya yung naglalayo sa atin sa kadiliman o sa pamumuhay sa kasalanan. Praise God. At ang patatlong I am nating napag-aralan is I am the door, sabi ng ating Panginoong Jesus. Siya lamang yung pintuan, yung mga mananampalataya kailangang dumaan sa Kanya para tunay na makaranas ng masagaanang pastulan ng isang buhay na yung siya talaga nag-aalaga, siya yung nagke-care, siya yung talagang yung kanyang mga mata ay laging nakabantay sa kanyang mga mananampalataya. At ang pang-apat na I am ng ating Panginoong Jesus, ano yung pang-apat tinalakay natin last Sunday? Meron bang nakakaalala? I am the good shepherd. Grabe, kailangan natin ang ating Panginoong Jesus bilang ating mabuting pastol. Siya yung sikreto ng isang buhay na masaya, isang buhay na maligaya, isang buhay na fulfilled. Dahil bilang isang mabuting pastor, hindi niya pinababayaan ang bawat isang sumasampalataya at umiibig, nagtitiwala sa Kanya. Sino yon? Sino yon? Amen. Dapat malakas yung faith natin kung magpahayag tayo ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. And this day, ang 5th I am ng ating Panginoong Jesus ay masusumpungan natin sa John chapter 11, verses 25 to 26. Basahin natin lahat malakas, sabay-sabay, may energy. Amen. Begin. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Amen. Siyempre, sumasampalataya tayo sa Tagalog. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay mamatay, ngunit siya ay mabubuhay. At ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yan po pinahayag po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan po ang ating topic, Jesus
is the resurrection and the life. Ang ating pong text ay masusumpungan sa John chapter 11 verses 1 to 44, pero marami pa po tayong ibang mga talata na babanggitin para maging kompleto po yung ating kaalaman din patungkol po sa pagkabuhay na maguli. So, dako na po tayo. Fourth slide, please. Alam niyo po, napakahaba po sa fourth slide. Napakahaba po nung ating tatalakayan. Kaya yung iba po, bagaman po nilagay ko po lahat diyan sa mga slides for the sake ng mga iba na hindi po nakakapagbasa ng Bible sa bahay. Kasi gusto ko po magswak sa puso ng bawat isa. Ito pong topic natin na sinabi ng ating Panginoong Jesus na siya ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Ang ating Panginoong Jesus, pagkatapos po ng maraming mga himala na ginawa niya sa iba't ibang mga lugar, syempre, nung nangangaral po ang ating Panginoong Jesus, punta po siya sa Capernaum, sa Judea, punta po siya sa Galilee, punta siya sa Bethany. So, iba't ibang lugar po yung pinupunta ng ating Panginoong Jesus. Nangangaral po siya ng salita ng Diyos, nangangaral po siya ng magandang balita patungkol sa paghahari ng Panginoon. Gumagawa po siya ng himala. Siya nga po ay nagpakain ng napakaraming mga tao. Yung lumpo kanya pong pinalakad. So, hindi po mabilang na mga miracles ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At nung time na siya ay hinabol ng mga tao dahil sobrang gusto ng mga tao na talagang bantayan siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Na-amaze po sa mga miracles na kanyang ginagawa. Ang ating Panginoong Jesus ay nagpunta po doon sa isang lugar na malapit po sa Bethany. Kasama po ang kanyang mga disciples. Ito po'y malapit sa Jordan River. So sa John chapter 11 verses 1 to 4, dito po'y mababasa natin yung patungkol po sa isang lalaki na meron pong karamdaman. Ang sabi po ay kapatid siya ni Martha at ni Mary. Ito pong tatlong magkakapatid na ito ay mga best friends. Sabihin mo, best friends. Best friends ng ating Panginoong Hesukristo. At nung pong siya ay nandoon sa kanyang kinaroroonan, sa malapit sa Jordan, ay nandoon po na dumating yung balita sa kanya na yung kaibigan niya, si Lazaro, na isa po sa tatlong kaibigan niya, magkakapatid po yan, si Martha, si Mary at si Lazarus, ay meron pong sakit. At sa next slide, mababasa po natin na nung ito po ay narinig ng ating Panginoong Jesus, bagaman mahal po niya talaga itong magkakapatid na ito. Diyan po sa verse 5 na ang sabi diyan, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Alam niyo po yung love na iyan, hindi po phileo, hindi pagmamahal lang sa kaibigan, kundi agape love, pag-ibig po ng Diyos. Katangi-tangi po yung kanyang pagmamahal dito sa magkakapatid na ito. Pero nung kanyang narinig na may sakit si Lazaro, nag-stay pa po siya ng 2 days doon sa lugar na kanyang kinaroroonan. Pagkatapos, nagpa siya na babalik muli sa Judea. Mas malayo po yun sa lugar ng Bethany. Kung saan po ba, nandito na yung Bethany, nandito siya. Pero babalik siya doon sa Judea, napakalayo po noon. Kaya nagtataka nga po ang kanyang mga disciples, bakit babalik doon na ilalo? At pinag-uusig po siya doon. Galit po sa ating Panginoong Jesus ang mga Hudyo. Galit po sa kanya. Kaya sabi, bakit tayo babalik doon? Pero ang sabi po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, meron namang 12 hours in a day. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, doon po sa naunang slide please, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, are there not 12 hours in the day? Sabi ng ating Panginoong Jesus, may enough siyang time para gawin yung kalooban ng Amang Diyos na nasa langit. We know ng ating Panginoong Jesus when He was on earth,
wala po siyang ginagawa kundi sundin ang lahat ng ipinagagawa sa kanya ng amang Diyos na nasa langit. Kaya sabi niya, if anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. Meaning to say, sabi niya, ginagabayan ako ng Ama sa lahat ng aking ginagawa. Kahit ako pinag-uusig ng mga Hudyo, hindi pa nila ako mapapatay. Hindi pa mangyayari ang kagustuhan nila sabagkat ginagabayan ako ng Amang Diyos na nasa langit. Yun po ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Pero kapag tapos na yung aking oras at yun na yung time para gawin ko yung tunay na pagtubo sa kasalanan ng tao, ang sabi, mangyayari na yung bagay na iyon na hindi man gusto natin. Pero tiyak na iyon ay mangyayari. Ngayon, sa next slide, nagpasya po ang ating Panginoong Hesus after 4 days, nababalik po siya at pupuntahan po si Lazarus na may sakit. At nilinaw po niya sa mga disciples kasi hindi naintindihan ng mga disciples Akala nila, sinabi ng ating Panginoong Hesus na natutulog lang. So ayaw naman ni Lord na gulatin na lang ang mga disciples, sabi ng Panginoon, sabi ng guro, natutulog lang, yung pala patay na. Kaya nilinaw ni Lord, our friend Lazarus, sabi, siya ay talagang patay na. Mabasa po natin sa verse 14. Jesus told them plainly, Lazarus has died. And for your sakes, I am glad that I was not there so that you may believe. May purpose po si Lord, kaya naghintay po siya ng 4 na araw pa bago pumunta doon sa lugar na kinaroroonan ni Lazarus, ni Martha at ni Mary. Gusto po niya na yung kanyang mga alagad ay tumiba yung pananampalataya. Kasi bagaman po ang kanyang mga disciples ay kasama na po niya ng napakaraming araw na witness na po mga signs and wonders, dumarating pa rin po sa kanila yung pag-waver ng kanilang pananampalataya. Gusto ni Lord, makilala siya ng lubusan ng kanyang mga disciples kung sino talaga siya. Na siya talaga ay anak ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, sige, punta na tayo kay Lazarus. Sa next slide, mababasa natin sa verse 16, so Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us go that we might die with him. Verse 17, now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb. Ilang araw? 4 days. So kung 4 na araw na pong patay, talagang patay na po yun. Kung saan po ba, hindi yung mainit pa, hindi yung talagang ang itsura ay parang mabubuhay pa. Kasi 4 days na pong patay. Kaya sabi po, Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Ito pong si Martha, si Mary at si Lazarus, kung babasihan po natin ang mga talata sa Biblia, they belong to a prominent family. Kasi marami po mga taong nagpunta sa kanila para aliwin po sila. Inaaliw sila kasi namatay yung isang member ng kanilang pamilya, nilang magkakapatid. Kaya nga po, ang sabi nung narinig ni Martha na parating ang Panginoong Hesus, ang sabi, pumunta po agad si Martha para sulubungin ang ating Panginoong Hesus. Sa next slide, ano ang sabi ni Martha sa Panginoong Hesus? Lord, if you had been here, my brother would not have died. Tingnan niyo po, ilagay natin ang ating sarili doon sa sitwasyon. Na lungkot, pigati itong si Martha at si Mary. Kaya nung narinig ni Martha na parating yung kanilang best friend na kung saan silang pag-asa nila nung time na yon. Pero late na ang dating, takbon-takbo. Sabi, Lord, kung nandito po kayo, hindi sana namatay yung kapatid ko. Pero kahit po ngayon, alam ko na kung ano man po inyong hilingin sa Diyos, ay ibibigay po sa inyo.
Kaya ano sagot ng Panginoong Jesus? Your brother will rise again. Mabubuhay na muli ang iyong kapatid. Ang sagot ni Martha, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Sumasampalataya si Martha na mayroong pagkabuhay na maguli sa huling araw. Bagaman ang ating Panginoong Jesus ay gumagawa ng maraming mga himala, actually bago po nangyari itong sitwasyon na ito, meron na pong dalawang patay na binuhay ng Panginoong Jesus. Una po yung anak ng isang dalagita at yung pong isang lalaki, anak po ng isang nobleman yung dalagita na nabuhay po talaga at yung isa naman po ay anak ng isang babaeng balo na nabuhay po muli. I believe, narinig din po ito ni Martha. Pero gaya nga po na nabanggit natin, bagaman nakikita ang mga himala, talagang yung pananampalataya ng tao, minsan kulang pa. Talagang kailangan pa yung more na signs and wonders para manampalataya na tunay ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na buhay, na kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya ipinahayag ng ating Panginoong Jesus kay Martha, yung text natin, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Tinanong niya si Martha, naniniwala ka ba, Martha, na ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay? Sumagot si Martha sa kanya sa next slide, Yes, Lord, I believe you are Christ, the Son of God, who is coming into the world. Pinahayag po ni Martha ang kanyang pananampalataya at tinawag na po ni Martha ang kanyang kapatid na si Mary. At ito naman po si Mary, nung narinig niya sa kanyang ate Martha na dumating ang guro, yung best friend nila, takbo-takbo din agad siya. Bagaman namimighati pa po siya, tumakbo siya sa kinaroroonan ng Panginoong Jesus. Kasunod niya yung maraming mga tao, mga Hudyo na nakikiramay sa kanila. Marami nga pong mga nakikiramay, kasama po doon yung mga mananangis nung pong time na yon. Isa po sa culture nila, pag meron pong namatay, meron pong tinatawag na professional mourners. Sila po yung mga talagang isa sa trabaho po nila, yung tagatangis pag merong umiyak. At nararamdaman naman po ng mga naulila na sila'y nako-comfort pagka po merong mga taong madami na nakikiiyak, nakikisimpatya. Di po ba ganun po, kung meron na dito nakaranas ng nawala ng mahal sa buhay at nakita mo maraming dumadalaw, maraming nakikisimpatize with you, di po ba nakakagaang ng kalooban? Yun po practice po ng mga Israelita. Bukod po dun sa mga tao na talagang hindi naman po talagang professional mourners na kamag-anak nila na talagang nakikiramay. Pero malaking tulong po sa kanila yung bagay na yun. At nung nakita ni Mary, ang ating Panginoong Jesus, the same dialogue, kung ano yung sinabi ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. At nakita po ni Lord Jesus na talagang sobrang pananangis ni Mary, pati yung mga Hudyo na kasunod po niya, talagang nakita ng Panginoong Jesus na sobrang nananangis. Sa next slide, ang sabi sa verse 33, next slide, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. Alam mo po, yung deeply moved na yan, mixed emotion po yan. Talagang sobra po yung kanyang pighati, pero pighati na meron pong parang inner na yung hindi po siya natutuwa talaga doon sa pangyayari na yon. Kasi alam niyo po ating Panginoong Jesus, siya ay Diyos na nagkatawang tao para po sa mga tao. Ayaw po niya na mga tao ay mag-suffer. Ayaw niya mga tao ay lumuluha, nagdadalamhati, nahihirapan. And then dito sa sitwasyon na ito, ay nakita niya yung best friends niya na lumuluha at maraming mga taong talagang lumuluha at namimigati, nananangis. Kaya masyado po siya para po bang
yung emotion niya ay sobrang lungkot na may sabihin nating hindi naman anger yun, kundi worry po ba yung nasa, hindi dapat nangyayari itong bagay na ito sa buhay ng mga tao. Hindi nila dapat nararanasan itong ganitong kapigatian. Something like that. Kaya sabi po niya, saan niyo sila inilagay? Tapos sabi ng mga tao, Lord, come and see. At siyempre, ang ating Panginoong Jesus ay tumangis. Tumangis po siya pero hindi po yung wailing na kagaya ni Martha at ni Mary at ng mga Hudyo, kundi siya po ay controlled po niya ang kanyang sarili. Deep inside His Spirit, talaga pong nanangis ang ating Panginoong Jesus sa sobrang hirap na naramdaman niya dahil yung compassion, yung sympathy, empathy na naramdaman niya dahil nakita niya yung mga tao na nahihirapan sa ganong pangyayari. Alam po ninyo, hindi plano ng ating Diyos na maranasan ng tao ang physical na kamatayan. Noong nilikha po ng ating Diyos, si Adan at si Eva, hindi po kasama doon na sila ay physically mamamatay. Kaya nga po, binigyan sila ng Diyos ng habilin na huwag ninyong kakainin ang bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Kasi kapag kinain ninyo yung bungang iyon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Yung pong kamatayan na yun, actually, kasama po yun, physical death at yung separation from God. Dapat po talaga ang tao'y walang physical death. Kaya nga lang po ay dahil sa pagsuway na yon at naghari na nga po yung disobedience, yung kasalanan sa buhay ng tao, kaya naranasan na po ng tao ang kamatayan. Bagaman po naging napakahaba ang buhay ni Adan, bago siya po namatay, pero yung mga sumunod na lahi po sa kanya, talaga po nakaranas po ng physical death at hanggang po nung panahon na itong pangyayaring ito, talaga ang mga tao ay nakakaranas ng physical death. At nakita po ng mga Hudyo na talagang tumangis ang ating Panginoong Jesus na hindi man po siya yung sumigaw na, ganyan, kagaya ng pag-umiiyak ng mga lalaki, talagang controlled po niya. Pero kitang-kita po sa kanya yung talagang sobrang kapigatian niya doon sa kanyang nasaksihan, kay Mary, kay Martha, sa mga Hudyo, at doon sa, hindi lang po para sa kanila, kundi para sa lahat ng mga tao na alam ni Lord na talaga nakakaras ng mga ganong sobrang kapigatian kapag nawala ang isang mahal sa buhay. Kaya sabi nga po ng mga tao, see how He loved him. Sobra yung pagmamahal niya. At sa next slide pa po, sa verse 38, ang sabi po, then Jesus deeply moved again. Again, yung deeply moved, sobra naman po yung naramdaman ng ating Panginoong Jesus na yung grief, yung compassion na may kasama pong yung dapat hindi nararanasan ng mga tao itong bagay na ito. Ang sabi, pumunta siya doon sa tomb, doon sa libingan. Nung panahon na yun, ang mga libingan po ay usually ay kuweba. Sa isang kuweba, hindi lang naman po isa ang nililibing. Minsan po maraming mga tao, kagaya po ngayon, di po ba ngayon merong mga mausoleo, yung pang-family, maraming nilalagay doon. Doon po sa kuweba, hindi lang po isang tao ang nililibing. Sabi, at merong stone doon po sa bukana ng kuweba na yon. Ngayon, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, take away the stone. Alisin ninyo ang bato. Pero pinigilan ni Martha. Sabi ni Martha, Lord, by this time, there will be an odor, for he has been dead 4 days. Which is totoo naman. Noong pong time na yun, hindi pa po uso yung mga imbalsamo na kagaya po ngayon. Ngayon po, pagka po namatay ang isang tao, sa unang araw pa lang ay iniimbalsamo na para huwag pong bumaho. Para yung mga bakterya, yung mga nasa loob po ng katawan, ay hindi po makaapekto dun sa katawan at hindi umalingasaw ang amoy. Kaya po iniimbalsamo yung mga namatay. Inaalis po
sa katawan ng tao, yung pong mga intestines, yung pong mga part ng body, mga organs na meron pong mga pag-uumpisahan ng pagkalat ng bakterya sa physical body ng namatay. Noong pong time na iyon, and I believe ngayon din po, practice po yan sa Middle East, na kapag po namatay ang isang tao, within 24 days, inililibing na po nila. Kasi po, hindi po sila nagpapa-embalsamo. So, ganun din po, hindi po inimbalsamo si Lazarus. Wala pa noong mga medisina na kagaya po ngayon. Ano lang pong ginagawa nila? Nilalagyan po nila yung katawan ng mga spices. Kagaya ng ginawa sa katawan ng ating Panginoong Jesus nung pong siya'y namatay, marami pong nilagay ng mga spices na yung po pang-preserve din po ng katawan para huwag po agad bumaho. And para din po huwag agad mabulok yung physical body. Yung po. Ang ating Panginoong Jesus, noong pong siya'y namatay, ganun po ang ginawa sa kanyang physical body. Pero dahil po itong si Lazarus ay 4 days na, talagang sabi ni Martha, mabaho na po, may odor na po. Pero sabi ni Lord, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya ano pong ginawa ng mga tao? Inalis po ng mga tao yung bato na nakaharang sa pintuan ng kuweba. At ang sabi po sa next slide, verse 41, sabi po, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Paano pala? May style si Lord pag siya nagpe-pray. I believe nakataas ang kanyang mga kamay at nakatingin po siya sa langit. Ang sabi, He lifted up His eyes. No? Hindi siya naghanap ng punong kahoy o ng isang lugar o ng wala siyang, doon siya nakatingin. Kasi alam niya, ang kanyang amang Diyos na nasa langit na atin din, tinding ama ay nakatingin sa kanya ng mga oras na yon. At nagpasalamat na agad siya sa amang Diyos. Ang sabi niya, salamat sapagkat pinakinggan po ninyo ako. At lagi naman po ninyo akong pinapakinggan. At kaya ko lang po sinabi ito na ako'y nagpapasalamat sa iyo ay para marinig nitong mga tao na nakapaligid sa akin na ako ay talagang sinugo mo. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa mga tao. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus ay very confident sa kanyang relationship with God, our Father. Alam niya na pag siya'y nag-pray, ay nandun agad ang katugunan ng ating Amang Diyos. Kaya nag-pray siya publicly ay para makita ni Mary at ni Martha at ng mga taong nakatayo doon na tunay na meron siyang amang Diyos na nasa langit at siya talaga ay sinugo ng ating amang Diyos. Alam niyo, ating Panginoong Jesus, very strong ang kanyang prayer life. So dito po, ini-encourage tayo ng Biblia na maging kagaya tayo ng ating Panginoong Jesus na very confident sa ating mga pagpipray sa ating amang Diyos na nasa langit, yung bang nandoon yung kasiguruhan sa atin na tayo'y tinutugon ng ating Diyos. Very strong kanyang prayer life. Ganon din po ba tayo? Pag tayo nagpe-pray, hindi yung, worry po ba na, sige nga, pray ako, baka sakali, pakinggan ako ng amang Diyos, baka pakinggan ako ni Aba, baka tugon. Wala siyang baka. Sure siya na tinutugon ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Amen. Tayo po mga anak ng Diyos ay binigyan ng Panginoong Jesus ng example. We need to live by faith that our God, our Father in heaven is the answering God. Amen. Lalo pa po ngayon na meron na po tayong perfect mediator between God our Father and us. Sino po yon? Ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, kaya naranasan ng ating Panginoong Jesus ang napakaraming mga bagay dito sa lupa sa kanyang katawang tao. Kasama po yung pamimigati kapag nawala ng isang mahal sa buhay, it is because
para po pag-akyat niyang muli sa langit. Kapag may taong lumapit sa Kanya, nag-pray sa Amang Diyos na nasa langit, ay gano'n na lamang na siya yung mamagitan ng husto sa Amang Diyos. Ama, pakinggan po ninyo ang kanyang panalangin. Nahihirapan po siya. Ganito po ang nararamdaman niya. Kasi naramdaman niya kung ano ang feeling ng isang taong namimigati. Amen. Naramdaman ng Panginoong Jesus nung siya'y nasa katawang tao, ang feeling ng isang nasa flesh. Nagugutom, nauuhaw, di ba? Nagagalit, di ba? Inaantok, gustong matulog. Lahat naranasan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, naging sakdal na tagapamagitan siya between God and man. Ang ministry ng ating Panginoong Jesus, ngayong siya po ay nandoon na sa kanyang trono sa kalangitan, sa kanan ng ating Amang Diyos na nasa langit, is to mediate for us. Kaya alam po natin na tayo ay dinidinig ng ating Amang Diyos na nasa langit kung tayo'y lumalapit na may pagtitiwala sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po binibigo ng ating Amang Diyos ang ating Panginoong Jesus sapagkat siya po yung Diyos na nagkatawang tao, inialay ang kanyang buhay para sa tao. Kaya kung tayo nagpe-pray sa ating Ama through our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan niya, tinitingnan ng ating Amang Diyos kung ano yung ibinuwis na buhay ng Panginoong Jesus para sa atin. Kaya nga po, God answers our prayers. Amen. Praise God. At sa next slide, verse 43, pagkatapos mag-pray ng ating Panginoong Jesus, ang sabi, He cried out with a loud voice. Sumigaw ng malakas ang ating Panginoong Jesus. Anong sinigaw niya? Lazarus, come out. Hindi po niya inuto, Lazarus, lumabas ka. Malakas po ang tinig ng ating Panginoong Jesus. Yung pong tinig na merong authority. Hindi po ibig sabihin niyan ay kailangan ang malakas na tinig para makalabas si Lazarus doon sa loob ng kuweba. It is the voice of power and authority. At para din po marinig ng mga tao na talagang si Lazarus ay tinawag ng ating Panginoong Jesus mula doon sa kuweba. Lazarus was dead. Siya po ay patay. Nandoon sa loob ng kuweba. Nakalibing na po siya doon. 4 na araw. At ano po ang sabi sa verse 44? The man who died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. Ganun po, nung time na yon yung mga namamatay sa kanila. Nakaganyan po yung dalawang kamay, straight po yan, at binabalot po ng mga damit. Paikot po sa katawan, parang Egyptian mummy. Di po ba, napag-aralan po natin yan nung nag-aaral po tayo nung high school, ganun po. At meron pong nakatakip na cloth o tela sa mukha. Bakit tinatakpan ang mukha? Ayon po sa na-research ko, kaya po tinatakpan ang mukha kasi, di po ba, ang isang taong patay, kung hindi man po na-imbalsa mo yan, naiiba po pala, na-disfigure yung mukha. Kapag po may isang taong namatay, first day, okay pa po yan. Second day, naiiba na po ang kulay unti-unti. Pag hindi po na-imbalsa mo, hindi nalagyan ng makeup. Kaya tinatakpan po yung mukha ng linen. Actually, ayon po dun sa na-research ko, na history nila, nung una, ang tinatakpan lang ang mukha ay yung mga mukha ng mga mahihirap na namatay. Yung mga mayayaman ay hindi tinatakpan. Pero para maging fair, isang uri lang ng linen ang itinatakip sa mukha ng mahihirap at ng mayayaman para hindi ma-downgrade yung mga mahihirap. So ang sabi, the man who had died came out, his hands and feet bound with linen strips, and his face wrapped with a cloth. So imagine natin, nasa loob ng kuweba. Let's say ito yung kuweba, no? Nasa loob si Lazarus, nakahiga doon. Mummified siya. Tapos narinig niya ang tinig ni Lord, Lazarus, come out.
Siyempre, nakabenda yung kanya. Paano kaya siya lumabas? Siyempre, na-revive po siya, nabuhay siya, kahit may benda ang kanyang buong katawan, may takip ang kanyang mukha, naramdaman ni Lazarus na nabuhay siya, humihinga siya. Sabi ni Lord, come out. Kaya sinikap niya, para siguro yung isang tao na nasa loob ng sako, di ba? Nandoon yung kanyang 2 paa, 2 kamay. Siguro, bumangon tumagilid, baka nagpilit siya. Hindi natin alam kung paanong ginawa niya. Hindi po kasi sinabi sa Bible nakita na lang na si Lazarus ay nandoon. Nakita ng mga tao na si Lazarus ay nandoon. Talagang may benda ang mukha at ang buong katawan ay nababalutan ng linen strips. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus, unbind him and let him go. Alisin ninyo ang kanyang mga linen strips na nakatali sa kanyang katawan at hayaan nyo siyang makakilos ng malaya. Alam niyo po, grabe po itong himalang ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Dito po sa funeral ni Lazarus, hindi lang po kinlaim ng ating Panginoong Jesus na siya ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Hindi lang niya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Talagang pinatunayan ni Lord na siya ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Anong ginawa ni Lord? Pumunta siya doon sa libingan ni Lazarus. Wala po makakagawa noon, kundi Diyos lang. Sa libingan ni Lazarus na 4 na araw na siyang patay. At with authority, sinabi niya, take away the stone. At tapos, inutusan niya yung patay na 4 na araw nang nakalibing doon na lumabas doon sa kuweba. At nangyari po na tunay nga ang ating Panginoong Jesus ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Lazarus came back to life. At nung pong ni-research ko kung anong nangyari kay Lazarus, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, actually, meron pong isang pangyayari sa Bible na nandoon pa rin sa dulang si Lazarus. Kasalo ng ating Panginoong Jesus at marami din yung mga Pharisees, mga Hudyo na nandoon. Pero after that, ayon po dun sa Bible history na nabasa ko, ay napunta po siya sa isang lugar. Hindi ko po matanda ng pangalan, mahirap i-pronounce. At doon po ay na-appoint po siya ni Paul at ni Barnabas na parang church leader o bishop. Kasama po niya doon si Martha and Mary at doon na rin po siya namatay. Ayon po doon sa history ay he lived for another 30 years. Grabe, isa po itong dakilang patotoo ng ating Panginoong Jesus ay ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Kaya nga po sabi sa verse 45, many of the Jews, therefore, who had come with Mary and had seen what he did, believed in him. Maraming naniwala. Yung mga taong hindi talaga naniniwala nung una, naniwala na po sila ngayon. Pero, sabi, some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. Grabe. Talaga ang mga tao, meron talaga ding sobrang matigas ang puso na nakita na yung himala na Diyos lang ang makakagawa. Pero, ipinagkanulo pa ang ating Panginoong Hesukristo. Again, ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus na sinabi niya na I am the resurrection and the life? Next slide, please. Next slide. Ang sabi po, ang ibig sabihin ng I am the resurrection, it means that the one who died, ang taong namatay, isang araw ay bubuhaying mag-uli mula sa mga patay at ang kanyang katawan at espiritu ay magre-rejoined together. Ang kanyang bagong katawan ay hindi na po magiging kagaya noong dati niyang katawan na nasisira, nabubulok,
nagkakasakit, mahina, at namamatay. Yung pong katawan nating ito ngayon, hindi po ito fitted for eternity. Ang fitted for eternity ay yung pong ating katawan kapag po tayo na mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng Diyos, at mga niligtas ng Diyos ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Hindi na po tayo mamamatay kailanman at hindi na po masisira ang ating katawang physical. Amen! Naintindihan po ba? Yun po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus na siya ang resurrection. Siya ang pagkabuhay na maguli. Dahil siya ang pagkabuhay na maguli, tayo na kumilala sa Kanya, tinanggap siya sa ating mga buhay. Pag tayo'y namatay, muli po tayong mabubuhay. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, bibigyan tayo ng bagong katawan. Ano naman ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus na sinabi niya, I am the life? Ibig sabihin, siya po yung buhay. Bakit may buhay ka? Hindi po itong buhay na ito na humihinga po tayo. Ito po yung buhay ng Diyos na taglay-taglay ng bawat isa sa atin na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. May physical life po tayo, bios, at meron po tayong Zoe life. Ito po yung eternal life. Ito po yung buhay ng Diyos na taglay-taglay natin. Kaya kahit po tayo nakikita ng ating mga kaibigan, pamilya, sinamang tao, lumalakad po tayo, pero sila, hindi pa naman po sila tumanggap sa Panginoong Hesukristo as Lord and Savior of their life. Wala po silang Zoe life. Meron lang po silang physical life, kagaya ng bawat isa sa atin. Pero tayo, meron po tayong taglay na Zoe life. Yun po yung eternal life. Na kapag po tayo inamatay, ay mabubuhay tayong muli pagdating po ng huling araw, ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yung eternal life na yan ay natanggap natin dahil tinanggap natin ang buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang buhay na walang hanggan. He is life itself. Siya po ang nagbibigay ng buhay na ito at siya lang po yung makakapag-take sa atin doon po sa place na kanya pong hinanda para sa bawat isa sa atin. Our Lord Jesus Christ is eternal. Amen. Diyos po siya na nagkatawang tao. Ngayon nandun na po siya muli sa kanyang kinaroroonan nung una pa sa kalangitan kasama ng Amang Diyos na nasa langit. Ngayon tayo po'y tumanggap sa Kanya sa ating mga buhay, naging kagaya po tayo niya. Meron din po tayong buhay na walang hanggan. Pero yung pong buhay na walang hanggan na yun ay mahahayag lang pag po tayo ay namatay na physically. Amen? Malalaman mo na lang natin na nakita natin, syempre bago pag tayo'y kinuha na ni Lord, makikita natin, ay ako yun, patay na pala ako. Ay, ito na pala, buhay pa ako. Ito pala yung buhay na walang hanggan na taglay ko. Kukunin na tayo ni Lord. Sasama tayo kung saan nandoon siya. Sabi sa John chapter 10, verse 10 and verse 28, ano ang sabi ni Lord? I came that they may have life. Yan po yung life na yan. Yun yung eternal life. And have it abundantly. At yung verse 28, I give them eternal life. Yung life po na yun ay eternal life. And they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Grabe. Di po ba ang laking kaaliwan nito, ang laking pag-asa ang binibigay sa atin na tayo na ngayon ay pag-aari ng Panginoon. Kanya na po tayo forever. Basta lagi tayong kakapit sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. Siya lamang ating gagawing Panginoon ang ating buhay. Wala nang iba. Amen. Siya ang number 1 natin. Alam niyo po, kung uunahin natin ang Panginoon palagi sa ating buhay, nandoon po na talagang mararanasan natin ang napakarami pang blessings ni Lord. Hindi lang po physically, hindi lang po emotionally, hindi lang financially, kundi lalo higit ay spiritually. Praise God! Kailan ba yung first resurrection na sino po sa inyong nagbabasa ng Biblia at meron kayong nabasa na first resurrection o unang pagkabuhay na maguli?
Nagbabasa ba kayo? Hello? Yung pong first resurrection, as tinasabing unang pagkabuhay na maguli, ito po ay para sa mga banal ng Diyos. Sabi sa unang Korinto 15, talatang 20 hanggang 23. Alam niyo, binibilisan ko aking pagbasa kasi baka po umabot tayo ng matagal. Ang ganda po nito, ilista sana ninyo mga talata para ma-review po ninyo sa inyong bahay, picturean nyo yung screen, no po, para matandaan po ninyo kasi napakalaga po nitong ating pinag-aaralan. Ito na po yung ating future Buhay natin ngayon at buhay natin in the future. Dapat alam mo, bilang anak ng Diyos, pag may natanong sa'yo, bakit ka ba ganyan? Nariyan ka lagi sa church na yan. Bakit ganyan? Hindi mo ine-enjoy ang buhay mo rito habang ganito ka. Dapat kasama ka namin dito, pleasure doon, barkada doon. Hindi nila alam, merong kang pinanghahawakan na pananampalataya sa Diyos. Amen? Basahin natin ang sabi, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Alam na po natin yan. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, ang Panginoong Hesus po ang tinutukoy. Gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamagitan din ng isang tao, sa pamagitan din po ni Lord. Kaya merong resurrection o pagkabuhay na maguli. It is because of our Lord Jesus Christ. Siya ang unang nabuhay na maguli. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Meron tayong kaugnayan kay Adan nung tayo isinilang sa mundong ito. Diba, pinanganak tayo ng ating magulang. Pero because of our faith in the Lord Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kaugnayan kay Kristo. Sabi sa talatang 23, ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Alin po? Yung pagkabuhay na maguli. Sabi, si Kristo ang pinakauna sa lahat. Siya po yung unang nabuhay mula sa mga patay. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Ano pong sabi? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Everyone in his own order. Kaya hindi po sabay-sabay. Si Kristo ang nauna, tapos susunod na po yung mga banal. Yung mga niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Next slide. Subalit, 1 Corinthians 15:35 and 40 to 41. Subalit may magtatanong. Alam niyo po, talata sa Biblia ang ating pong pinag-aaralan, malinaw na ipinaliliwanag sa atin. Paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Ito po ang kasagutan, talatang 4 na po. May mga katawang panlangit at meron namang katawang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Kagaya po ngayon, iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba-iba rin ang ningning ng mga bituin. At maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. So, iba-iba po. Amen? Maliwanag po ba yan? Kung may nagtanong, paano bubuhay ng mga patay? Ito po yung katugunan. Iba yung katawang panlangit, iba yung katawang panlupa. Kaya pag tayo binuhay na maguli, hindi po itong katawan na ito. Hello? Naintindihan po? Katawang panlangit ang ibibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Next slide. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Pag naranasan natin na tayo'y binuhay na maguli, hindi na muling mabubulok yung physical body natin. Walang karangalan at mahina ng ilibing, marangal at malakas sa muling pagkabuhay. Inilibing ng katawang physical, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang physical, meron ding katawang espiritual. Kaya tayo may physical body, meron tayong
spiritual body. 45, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Sino po ang huling Adan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang espiritual. Ang physical muna bago ang espiritual. Kaya po, mauna muna pong mamatay ang ating katawang physical. Sa next slide, ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Itong ating katawang physical, namana natin kay Adan, galing po sa alabok, kaya pag namatay ay babalik sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Saan nagmula ang ating Panginoong Jesus? Sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Ibig sabihin, pag tayo po binuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus, binigyan tayo ng katawang panlangit, kagaya po ng katawan niya. Amen? Kasi siya mismo yun yung buhay na walang hanggan na binigay sa atin. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Si Lord po yun. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo, ito po ang physical body natin ngayon, ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. So itong physical body natin po ang tinutukoy ay hindi po panlangit. Hindi ito makakapasok sa langit, itong physical body na ito. We need a spiritual body, a glorious body na bigay ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan po ba ninyo, mga kapatid? Hindi po ba mabilis? Okay lang po ba? Ito, pakinggan at basahin po nating mabuti ang next slide. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay. Ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Ito na pong mga talatang ito na binabasa ko. Ito na po yung pagkabuhay na maguli o resurrection nung mga pagkatapos ng ating Panginoong Jesus. Kasi po nabuhay na siya, maguli, nasa langit na siya. Ang sabi, pagkatapos noon, ayun naman pong in His own order, yung mga susunod, yung mga banal ng Diyos. Ito na po yun. Ang sabi sa talatang 52, sabi, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Ito po sa last day, ito mangyayari. Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, anong mangyayari? Ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ito po yung pagkabuhay na maguli ng mga tao. Kung hindi ka man namatay o nalibing, narito ka sa ganito, humihinga tayong ganito. Sa sandali pong yun, babaguhin din ang ating katawang physical na ito. Amen. Next slide. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Ano yun? Nalupig na ng kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Alam niyo po, yung kamatayan, galing po yan kay Satan. Ngayon, hindi pa po lubos ang tagumpay kasi hindi pa nga po bumalik ang ating Panginoong Jesus. Yung ating redemption ng physical body natin, hindi pa po nangyayari. Spiritual body pa lang po natin, meron tayong eternal life. Pero pagbabalik ng ating Panginoong Jesus,
totally yung ating katawan na mababago. Hindi na po mamamatay, kumpleto na po. Nanahayag na sa ating buhay yung kumpletong katubusan. Basahin din natin ang unang Tesalonica 4:13 hanggang 15. Mahalaga po ito. Amen. Sabay-sabay nga po tayong bumasa, malakas, mga babae, mga lalaki, may energy. Mga kapatid, yes, ito tingnan ninyo po ang sabi sa verse 14. Sabi, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng namatay na sumasampalataya sa Kanya. Sinong bubuhayin? Yung pong lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya hindi po lahat ng tao ay makakaranas sa panahong ito ng resurrection o pagkabuhay na maguli. Sabi, tayong nabubuhay pa, sabi, tayo bibigyan din ng resurrection body, pero mauuna muna yung mga namatay na. Next slide. Basahin uli natin, malakas. Sa araw na iyon, at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na sumisigaw. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Saan natin sasalubungin si Lord? Doon. Pag pinalitan na ang ating mga katawan ng katawang hindi nabubulok, glorious body, kasama, kagaya ng katawan ng ating Panginoong Jesus, pati yung mga mahal natin sa buhay na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus na binuhay. Sabi, tayo'y sasalubong sa ating Panginoong Jesus doon sa ulap. Amen? Hindi na tayo kailangang mag-Superman. Hindi na tayo kailangang mag-Darna. No? Kusa na lang tayo, yung ating mga katawan ay aangat, sasalubong sa Panginoong Jesucristo. Sinong may gusto nun? Amen. Tayo yun. Kaya alam nyo, ang palad po natin lahat dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Yung biyaya ni Lord ay dumating sa ating mga buhay. Kaya nga po, hindi natin sasarilinin ang pagpapala ng Diyos. Kaya tayo, pinagsasabi natin sa mga tao ang patungkol sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya napakainam na alam mo itong pananampalataya natin ito. Alam mo itong doctrine of the resurrection of the dead. At basahin po natin kasi yan po ay isang uri ng pagkabuhay ng mga banal, ng mga sumampalataya sa Panginoong Jesus. Sa next slide, meron pa pong mga iba pa rin bubuhayin si Lord. At maaaring ito po yung sinasabi na everyone in his own order. Para po yung mga tropa-tropa Di po ba mga military, kapag nagmamarch, ito tropa ng mga Marines, ito tropa ng mga Navy, tropa ito ng mga armies, mari pong ganon, parang ganon. Everyone in his own order. Ito po, sabi sa pahayag 20, talatang 4 hanggang 6. Basahin muli natin, malakas, galing sa ating puso. Begin! Malakas!
ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ito pong patungkol sa resurrection. Yung mga unang talatang binasa natin kanina, yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus na ang sabi, yung mga namatay at mga buhay pa, pagdating ng Panginoon, ang sabi, mababago mga katawan, bibigyan ng mga katawang immortal at sasalubong sa Panginoon sa mga ulap. Maaari po kung ating pag-uugnayin ang talata, ito yung unang order sa unang pagkabuhay na mag-uli. At ito naman po yung sunod na order. Ito naman po ay tropa o grupo ng mga taong naging martyr dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kasi sabi po, sa aklat po ito ng pahayag, nakita ni Apostol Juan sa isang pangitain. Sabi niya, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuto tungkol kay Jesus at sa paghahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang dami po mga naging martyrs, umpisa pa po noong panahon ng early church, panahon pa po ng mga disciples. At ang sabi po, dito rin, kasi po, ito nabanggit na po sa atin, na may darating na panahon po, sa huling panahon na malaking kapigatian. Great Tribulation period, wherein mahayag yung isang tao na ang tawag sa kanya ay man of peace, na siya po yung Antichrist. Pero hindi po yun ang pangalan niya na Antichrist, kundi isang tao na kikilalanin sa buong mundo na siya po yung mapagpayapa. Actually, kikilalanin po siya ng mga Hudyo na kanilang Mesyas. Ang sabi, itong mga nauna pong mga pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, hindi sila sumamba sa halimaw, doon po sa beast, ni doon po sa larawan. Kaya nga po tayo, di po tayo rito naglalagay ng larawan, ng mga image, hindi po tayo naglalagay kasi pwede pong magamit sa huling araw yung mga image na yan. Kasi kung ngayon ang isang tao masambahin sa mga images, sa mga larawan, sa panahon na yun, madali po siyang mahikayat na sumamba sa larawan noong beast, noong pong Antichrist at saka anong kanya pong false prophet. Sabi, sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Tingnan niyo po, ito pong grupo na ito, sila po yung mga naging martyrs. So, nung panahon pa po ng Old Testament, hanggang po sa kapanahunan nating ito at hanggang sa panahon ng tribulation period, yung mga nangamatay na, sabi nagdusa, pinatay dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa paghahayag ng salita ng Diyos. Sabi sila'y nabuhay na maguli, nag-resurrect at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nung 7 years na tribulation period, ito po yung mangyayari. Balik na nga po ang ating Panginoong Jesus at binuhay po itong mga martyrs, itong mga napugutan ng ulo. Maghaharing kasama ni Kristo for 1,000 years. Meron pong 1,000 years na paghahari si Lord dito sa lupa, wherein nasaan po siya? Doon po mismo sa Jerusalem. Doon po siya ang kanyang trono, ang kanyang kaharian. Paano po yung mga nasa ibang bansa? Pupunta doon. Amen? Pero iba pong series of study, yung pong bagay na iyon. Kaya yun nga po, pagkatapos ng 1,000 taon, meron po muli na resurrection. Ito po yung sinasabi. Kasi yung unang pagkabuhay na maguli, yung unang binanggit natin kanina, resurrection ng mga sumampalataya sa Panginoong Jesus at resurrection ng mga martyrs. Ang sabi, ang iba pang mga patay
ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. So meron pong 1,000-year gap para magkaroon pa ulit ng isa pang resurrection. At ang sabi sa talatang 6, pinagpala at ibinukod, "Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. On such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and will reign with Him for 1,000 years." So yun pong lahat na nagkaroon ng bahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Yung sumampalataya kay Kristo at pong mga martyrs na binuhay. Ang sabi, maghaharing kasama ni Lord, magiging mga priest, naglilingkod sa Panginoon, sumasamba, nagpupuri sa loob ng 1,000 taon. So kita po natin, kaya yung pong resurrection ay hindi po sabay-sabay. Ano po yan? Yung pagkatapos ng 1,000 taon. Pagkatapos po ng 1,000 taon, kung atin pong uunawain ito pong talata, siyempre, nung 1,000-year reign ng Panginoong Jesus, meron pong mga taong nabubuhay doon. Meron pong mga tao na ipinanganak kasi 1,000 years po yun na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya maari pong marami din po na mga naligtas. Marami din po mga namatay for that 1,000 years. Pero ang sabi po ng Bible, kapag ang buhay ng isang tao ay hindi nakaabot ng 100, sinumpa siya. Ibig sabihin, hindi siya ligtas. Kaya mahaba ang buhay ng mga tao sa panahon ng paghahari ng ating Panginoong Jesus. Siguro 200, 300, 500 o kaya abuti ng 1,000 years ang kanyang taon. Hindi siya mamamatay. Pero kung meron mang mamatay, maaring ito po kasabay na bubuhayin dito po sa resurrection after 1,000 years. Sa next slide, ang sabi po sa John chapter 5, 28 and 29, "Do not marvel at this," sabi po ni Lord, "for an hour is coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment." Ano po yung resurrection of life? Pagkabuhay na mag-uli sa buhay, ito po yung buhay na kasama ng Panginoon. At yung resurrection of judgment, kasi bubuhayin din po yung mga hindi po sumampalataya sa Panginoon, pero parurusahan na po sila. Wala po silang buhay na kagaya ng mga niligtas at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Verses 39 to 44, John chapter 6, sabi ng ating Panginoong Jesus, "And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day." Walang mawawala sa lahat ng ibinigay sa ating Panginoong Jesus. Ibinigay ka ba sa ating Panginoong Jesus? "For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believe in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." Kaya mahalaga, again, yung pagsampalataya natin, pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesus. "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." Hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoong Jesus. It is the love of our Father God in heaven, kaya tayo'y lumapit sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin siya sa ating buhay. At ang sabi ni Lord, promise niya, "And I will raise him up on the last day." Inuulit-ulit ng ating Panginoong Jesus. Binibigyan niya po tayo ng pag-asa. Ang ating buhay ay punong-puno ng pag-asa, ng kaaliwan. Ano man ang ating pinagdaraanan sa mga araw na ito, panandalian lang po yan. Kumpara sa eternal o walang hanggang buhay na punong-puno ng saya, ligaya, kaaliwan sa piling ng ating Diyos na buhay. Sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo.
Basahin muli natin ang aklat ng pahayag 20, talatang 11 hanggang 12. Begin! Sabay-sabay, malakas. Ito pong tinutukoy dito, yung pong sa English ang tawag ay Great White Throne Judgment. Na ang ating Panginoong Jesus, ang sabi, nakita ni Apostol Juan ang isang malaking trono na kulay puti. At sabi, wala nang langit at wala nang lupa. Anong nakita po niya? Nakahatayo lahat sa harapan ng tronong puti ng Panginoong Jesus ang lahat ng mga namatay, maging dakila at hamak. Ibig sabihin, mga kilalang tao at mga hindi kilalang tao, maliliit at malalaki, mahihirap at mayayaman, iba't ibang uri ng mga tao ang nakita ni Juan na nakaharap doon sa trono. Mga patay po yun na binuhay. At ang sabi, binuksan ang mga aklat. Maraming mga aklat na nakita si Juan na binuksan. Tapos, may isa pang aklat na binuksan. May separate na isa pang aklat na binuksan. Tapos sabi, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa mga nakasulat sa mga aklat. Yung pala pong maraming mga aklat na ayon ay punong-puno ng records ng buhay nung napakaraming mga tao na nabuhay sa kasamaan. Yun po ang sabi, hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Kaya marami pong aklat yun. Sa next slide, ang sabi po, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang ikalawang kamatayan. Ano po yung iniluwa ng dagat? Ibig sabihin, yan po ay mga metaphors na word. Lahat ng mga namatay sa buong mundo since the creation of the world, panahon pa ni Adan at ni Eva, yung pong mga nangamatay na mga tao, yung sabi niyang iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Yung pong daigdig ng mga patay na yan tinutukol, yan po ay hell, impyerno o Hades o kaya ay Sheol. Yan po yun. Ang mga patay na nasa kanila. Ibig sabihin, meron ng mga patay na nandoon ngayon sa impyerno, sa Hades, daigdig ng mga patay. Pero hindi pa po yun ang kanilang final na punishment. Kundi ang sabi, hinahatulan muna sila. Sabi, pagkatapos ay itinapon din saan? Sa lawa ng apoy, ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang sabi yung lake of fire o lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Kaya yung impyerno, hindi po yun ang second death, kundi yung pong lake of fire. Kasi yung impyerno at saka yung pong kamatayan, yung lahat ng mga patay, sabi, lahat ay inilagay doon sa lawa ng apoy. Talatang 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya nakita po ni Juan yung maraming mga books, napakarami. Tapos may isang aklat, yun po yung aklat ng buhay. Hinatulan yung mga patay ayon doon sa nakasulat sa mga aklat. Tapos nung binuksan ang aklat ng buhay,
nandoon ang mga pangalan ng mga naligtas. Ang sabi, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon saan? Sa lawa ng apoy. Naintindihan po ba natin? Kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-PM sa akin, kay Bishop o kay Pastor Jace. Na po, kung meron kayong naguluhan kayo, hindi nyo naunawaan. Ngayon, additional lang po ito. Konti na lang po. Sobra-sobra na. Hindi ko lang po alam kung meron kayong narinig na patungkol sa soul sleeping. Yung term na soul sleeping. Meron po kasing mga paniniwala na ang kaluluwa ng tao, ang tao pag namatay ay natutulog. Hindi mo na pupunta sa langit at hindi mo na pupunta sa impyerno. Ang sabi, natutulog. What is soul sleeping? When the Bible describes a person sleeping in relation to death. Yan po ay nasa Lucas 8, talatang 52 at unang Korinto 15, talatang 6. It does not mean literal sleep. Hindi po ibig sabihin ay natutulog yung taong namatay doon. Natutulog yung kanyang kaluluwa at katawan. Sleeping is just a way to describe death because a dead body appears to be asleep. Yung isang katawang namatay, ang tingin mo, di ba pa natutulog lang yun? No? The moment we die, we face the judgment of God. Kapag po namatay ang isang tao, hinahatulan na po ng Diyos. Sa Hebreos 9, talatang 27, hindi ko na lang po isinulat dyan, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Hebrews 9:27, tinakda po sa tao na mamatay na minsan pagkatapos ay ang paghuhukom. Hahatulan na po kaagad po siya. Yun po yan. Next slide. Sa mga mananampalataya, kagaya po ng bawat isa sa atin, to be absent from the body or to die physically is to be present with the Lord. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Kapag ako'y wala sa katawang ko, namatay ako physical, nandun ako kay Lord. Kaya hindi natutulog ang kanyang kaluluwa doon, no? Sa kanyang libingan. Sa mga hindi naman po mananampalataya, death means everlasting punishment in hell. Yun po yung kahulugan sa kanila. Naintindihan po, meron po kasing nangangaral ng ganyan. Soul sleeping. Meron pong paniniwala o doktrina na ganyan. Tayo po hindi naniniwala dyan kasi we believe na pag ang tao'y namatay, pag ikay sumampalataya kay Kristo, dadalhin ka ni Lord doon sa lugar ng ginhawa at kasiyahan. Kapag hindi ka sumampalataya, doon sa kaparusahan sa Hades o sa Hell. Yun po yun. Hindi natutulog doon sa libingan. Ito pa po ang isang paliwanag natin. Next slide. A person's body is sleeping while his soul is in paradise or Hades. Yung katawan po niya ang natutulog sa libingan habang ang kanyang kaluluwa ay nasa langit o kaya naman ay nasa impyerno kung hindi siya sumampalataya sa Panginoong Hesus. During the resurrection, the body which is asleep in death is awakened. Sa pagkabuhay na maguli, yung katawan na natutulog dahil patay nga po alabok na, buto na lang siya. Sabi, ito ay ginigising and transformed into the everlasting body a person will possess for eternity, whether in heaven or in hell. Yung pong mga patay na parurusahan sa hell, meron din pong body na angkop para sa kanila. Hindi po kagaya ng resurrection body ng mga banal o mga iniligtas ng Diyos. Those who were in paradise will be sent to the new heavens and new earth. Nasa Revelation 21 verse 1 po yan. Another explanation, those who were in Hades will be thrown into the lake of fire. Binasa po natin kanina. These are the final eternal destinations of all people based entirely on whether or not a person trusted in Jesus Christ for salvation. So,
kung ikaw ay sumampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan o hindi man. Ito yung magdidetermina kung ikaw ay sa langit o sa impyerno. Amen po ba, mga kapatid? Alam mo ba sa sarili mo, saan ka pupunta? Sa langit ka ba? Siyempre, naniniwala tayo, sumampalataya sa Panginoong Hesus, sa langit tayo. Gusto natin walang mapupunta doon sa impyerno. Ngayon parang nag-iisip ka, baka sa impyerno, hindi ako sigurado, nasa langit ako. Kailangan mo ulit tanggapin si Kristo sa buhay mo. Kasi baka nung tinanggap mo siya, sa bibig lang, hindi sa puso. Kailangan ng galing sa puso. Amen? Yung pagsampalataya ay dapat nanggagaling sa puso, hindi sa nguso. Hindi sa isip lang. Last slide. Let us trust in Jesus, the resurrection and the life. When He comes, whether we are alive or not, our bodies shall be transformed into immortal bodies, and we shall be with Him forever. Palakpakan natin si Lord. Amen. Salamat sa Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo sa mga sandaling ito. At magkaroon po tayo ng sandali na pagbubulay-bulay.